Ibigay po muna natin ang ating mga palakpak sa Diyos ng aming kayo po lahat na kasama namin sa Word of Fellowship na ito, sa YouTube, Facebook Live, Zoom, at syempre, ating mga kapatid sa Saturday Group. Patuloy po tayong pagpalain na makapangyarihang Diyos. Patuloy nating maranasan ang kaganapan ng mensahe na Kanyang inihahatid sa atin, magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Ang bawat salitang ating tinutughayan, ang Kanyang salita na nagbibigay po sa atin ng pag-asa at katiyakan ng buhay. Kaya naniniwala po ako mga kapatid sa oras na ito, ang Diyos na ating pinuntahan, ang Diyos na ating pakikinggan, ay Diyos na naglaan ng isang maginhawa at matagumpay na buhay para sa atin. Ang salita po ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hangin ko sa aklat ni Hosea. From the book of Hosea, chapter 6, verse 1 to 7. Aklat ni Hosea, Kabanata 6, talata 1 hanggang 7. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has endured us, but He will bind up our wounds. After 2 days, He will revive us. On the 3rd day, He will restore us, that we may live in His presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. As surely as the sun rises, He will appear. He will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. What can I do with you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your love is like the morning mist, like the early dew that disappears. Therefore, I cut you in pieces with my prophets. I kill you with the words of my mouth. Then my judgment go forth like the sun. For I decide mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offerings. As at Adam, they have broken the covenant, they were unfaithful to me there. Hali kayo at tayo'y manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay lalakas niya tayo. At sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala si Yahweh. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hangog na daglig na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ngunit sinira na agad ang ating kasunduan, nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, glory to God, glory to Jesus.
Pwede na po kayo mag-ipo mga kapatid sa presensya ng Diyos na buhay. At muli sa oras na ito, patuloy po natin pupurihin, pasasalamatan ng Panginoon sa kanyang katapatan at sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ang kanyang salita'y patuloy na dumating sa ating puso. Patuloy po natin maranasan ang kilos ng kanyang kapangyarihan at maranasan po natin mga kapatid ang nasa ng mabuting balita kung bakit iniharap ito sa atin ng Panginoon upang anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang sugat ng ating kalooban, sugat ng ating mga puso ay mapagaling po sa pamamagitan ng mabuting balitang inihahatid sa atin ng Panginoon. Ang binasa ko po mga kapatid ay mula sa aklat ni Hosea. Hosea mga kapatid. At kung titignan po natin, ito po ay isa sa pinakamagandang basahin upang ganap natin maunawaan kung paano tayo inibig ng Diyos. Sa kabila ng unang panahon, tayo po'y patuloy na nagtataksil sa Kanya. Patuloy na tumatalikod sa Kanya. Pinatutunayan po ng aklat na ito ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw sa mga taong pinag-alayan ng buhay ng Kanyang bugtong na anak. Kaya 14 chapters po ng Book of Hosea, ang tema nito mga kapatid ay Yahweh compassion for His people. Ang Diyos ay may kahabagan sa Kanyang bayan. Ang Diyos ay may kahabagan sa mga taong anuman ang ating pinagdaraanan. At dito po mga kapatid sa Book of Hosea ay makikita po natin yung God unending love toward Israel. At hindi lamang po yan mga kapatid, yung tinatawag na redeeming nature of God's love para sa Kanyang bayan. Hindi lamang po tayo inibig ng Diyos, pero kung tinatawag na redeeming nature ang pag-ibig ng Panginoon. Ano ang sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig ay di makahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nagmamahal. Ang pag-ibig ng Diyos umahangok ng kasawian sa mga taong Kanyang minahal. Amen. Ang topic na nais ko pong gawin sa inyo mga kapatid, ang title po ay Fixing a Broken Heart. Fixing a broken heart. Paano po inaayos ng Diyos ang ating wasak na puso? Fixing broken. Paano po inaayos ng Diyos ang ating sawing puso? Kaya basahin po ninyo ang 14 chapters ng Book of Hosea. Lalo na kayong mahilig sa pocket book. Lalo na kayong mahilig sa love story. Lalo na kayong mahilig sa mga Korean novela na series mga kapatid. Hindi po ako against sa mga bagay na yan. Okay lang yan. Bahagi yan ang pagiging tao natin. Pero lahat po ng bagay dapat inilalagay natin sa spiritual condition ng ating buhay. Kaya kung nais mong maranasan ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, basahin po ninyong 14 chapters ng Book of Hosea. At dito po sa aking binasa, ang kapatid sa Panginoon, ito po yung susi. Paano ayusin ng Diyos ang ating wasak na puso? Paano natin maisasaayos ang ating wasak na kalooban? Paano natin maisasaayos ang bigating nararamdaman ng ating damdamin? At alam niyo kung sino pong nagbibigay nito, yung mga taong malapit sa atin. Yan ang katotohanan ng buhay mga kapatid. Ang salitang paasa, 5 letra, pero libo-libo na ang nabiktima. Amen. Baka naman pati ikaw, nabiktima
mo na rin ang salitang paasa. Pero huwag po kayong mag-alala. Kung yung tao sa iyo ay paasa, sa salita po ng Diyos may pag-asa. Amen! Sabi ng Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Ano ang katotohanan ng buhay? Ang nagbibigay ng sakit ng iyong kalooban, ang nagbibigay ng bighati ng iyong puso, ang nagbibigay ng dalta ng iyong pagkatao, walang iba kundi yung mga taong malapit na malapit sa puso mo. Amen. Yung taong nangako sa iyo, for better or worse, till death do us part. Nakalulungkot mga kapatid, hindi pa siya nag-depart na kayo. Diba? Yung mga taong susungkitin ko ang buwan, ang bituin na iaalay ko sa iyo,